Hello, good afternoon mga kaibigan ko pet lover. Good afternoon mga kadogo. So ito, magdi-discuss tayo about dun sa, ang dami ko kasi nakikita sa YouTube, sa Facebook, yung mga aso nila may mga lagnat. So yung iba nagtatanong, nakikita ko hindi naman sinasagot ng maayos. So ito, ginawa ko tong vlog na to para i-discuss kung paano malalaman kung may lagnat ang alaga nating aso. So, ang importante kasi, kung duda tayo na may lagnat yung alaga natin, syempre, if we are talking na may fever, dapat meron tayong rectal thermometer. Yung thermometer na pangpuwet. Yun po, literal, yung pampuwet. Okay, iba kasi oral, iba yung rectal. So, subukan mo yung lagay yung rectal, lagay mo sa bibig mo. Diba? So, iba yung pampuwet. So, yung mga kadogo, no? Kung if you think na may lagnat ang alaga natin, siyempre may mga sign yan. Bilang handler, siyempre alam natin yan, ihayakap natin, hinahawakan natin, di ba? So, maninibago tayo sa temperature nila. Ano na natin, i-thermometer na natin yung puwet. So, iwanan lang natin ng mga ilang minuto. Then, ang normal temperature, 37.5 to 39.5. Pag tumaas doon mga kadogo, may sinat or may lagnat na ang alaga natin. Okay? So again, madali lamang malaman kung nilalagnat talaga eh. Dahil kung talagang dog lover ka, syempre nilalaro mo yun, nahawakan mo yan, unang-una makikita mo yung sign niya is nag-iiba siya ng behavior, tumatamlay. So observe na tayo, di ba? Tapos pag hawak natin, pag niyayakap natin, natural, niyayakap natin yan. At iba yung feeling natin, mainit siya, sign yun na may lagnat. Dapat talaga i-check na natin. Gamitan na natin ng rectal thermometer. So mga kadogo, kung positive na mainit ang alaga natin, lumagpas siya ng 39.5, ang the best way dun is regular po natin painumin ng tubig mga alaga natin, mga kadogo. At basain natin yung katawan niya ng malamig na tubig, hindi sobrang lamig. Para lang bumaba. Basahin natin, punasan natin ng bimpo na basa. Yan, mula lahat ng parte. Yung tenga, yung leeg, yung ilong, yung mga talampakan. Yun ang mga importante eh. Basta regular natin siyang gaganunin para bumaba lang mga kadogo. Okay? Sa gamot naman kasi ako, lagnat yun. So, hindi ako nagbibigay ng gamot ng pantao, yung tempra or whatsoever. Nako, paracetamol ako. Nako po, pantao po yun. Lalo lang iinit ang alaga natin. Wag na wag po nyo gagamitin ng paracetamol sa alaga natin. Okay? Ako kasi pag may sinat or may lagnat, ninenebulize ko lang po. Kasi ang cause po ng lagnat, yung talagang lagnat ha, take note, talagang lagnat, nanggagaling yan sa sakit. Maaring internal infection, kaya nilalagnat sila. So it means merong cause talaga, kaya sila nilalagnat. Meron namang umiinit lang yung temperature ng alaga natin dahil inilabas natin sila katanghalian tapat, o kaya yung kulungan nila, lack ng ventilation, or mainit. So talagang baka mag-cause pa ng mamatay pa yung alaga natin. So baka di natin alam, may hyperthermia na sila. Naku, delikado na yung pag ganun. Tumirik na lang yung alaga ninyo sa sobrang init. Lalo na yung mga breed ng dog na galing talaga or sanay talaga sa mga malalamig na lugar. Di ba? Kaya ingat lagi. Lagi tayong maging observant. Di ba? Kaya nga tayo naging handler. Siyempre, hawak-hawak ninyo. Di ba? Alam ninyo kung ano yung galaw ng aso ninyo. Kaya pag nag-iba na, tingnan natin. Lalo na kung tipo nga natin ay mainit na. Pero mga kadogo, kung sakasakali na tumagal na yung lagnat, ang nagkakaroon na ng pagsusuka, hanggat maaari, wag na. Wag nang paabutin sa pagsusuka. Pag tumagal na ng 2 araw, pa-check up na natin sa vet. Diba? Baka may kakaiba na sa loob ng katawan nila. Yun nga, baka may mga infection na kailangan na ng bigyan ng medical attention ng professional. Di po ba? So yun mga kadogo ha, sana may natutunan tayo kahit konti lang about dun sa lagnat
ang alaga nating aso at kung ano ang dapat gawin. Simple lang naman yan. Alagaan lang natin na maayos. Obserbahan para maalagaan sila at maagapan. Ang secret lang naman dyan yung care and love sa alaga natin. Okay po mga kadogo? So sana may manatutunan po kayo. And again, have a nice day. Till next time.